Ayuda kapalit ng pirma. Yan daw ang nangyayari para kumbinsihin ng ilan nating kababayan na pumirma sa petisyon nagsusulong na baguhin ang konstitusyon. At kaugnay po niyan, makakapanayam natin, Assistant Secretary Romel Lopez ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Asek Romel, good morning. Sir Van, good morning po at mula sa ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian, good morning po sa ating mga kababayang nakatutok sa inyong programa. Ito, diretso ko na. Dinadawit yung Assistance to Individuals in Crisis Situations o yung AICS program ninyo dito sa pirmahan ng petisyon para sa People's Initiative. Ano hong masasabi nyo dyan? Well, una po sa lahat, kinalulungkot po ito ng DSWD sapagkat alam naman po natin na yung DSWD implementing agency po yan ng national government. Tayo po yung Frontline Social Protection Agency po ng national government at tayo naman po ay nananatiling apolitical. Ang ating pong mandato ay bigyan ng tulong yung mga poor, marginalized and vulnerable sector ng ating society. At yan po ang ginagawa ng inyong ahensya by following yung existing rules and regulation po natin. So hindi po tayo pwedeng mag-deviate yan, hindi po tayo pwedeng gamitin sa kung ano man, dahil may mga hinihingi po tayong mga requirements. Alam po ng ating mga kababayan, Sir Ivan, siguro may mga nakatanggap na po ng tulong sa DSWD dyan. Yung iba may mga frustration pa kasi medyo mahaba ang pila, maraming documentary requirements para po sa AIC. So it will be very impossible po talaga na magamit po sa kung ano man pong inisyatibo, kagaya po ng nabanggit ninyo, yung inyo pong AIC program. Dahil ito po, kagaya ng nabanggit ko kanina, sumusunod lang po sa mga guidelines and rules and regulation po na kung hindi naman namin susundin, kami naman po ang makakasuhan ng Commission on Audit. Wala pa kayong natatanggap, kahit isa lang na reklamo na may kondisyon ang pagbibigay ng ayuda, yung AICS na yan? Well, wala po. Dahil chinek nga po natin sa ating Agency Operations Service. Ito po yung ating department dito sa DSWD na nagche-check ng mga reklamo, mga suhestyon, mga tanong hinggil sa ating mga programa. So far naman po ay wala po. At malinaw naman po sa ating mga social worker na for the longest time ay sila po yung nagmaman ng ating pong distribution po ng AICS na ito po, ating AICS, kailangan nyo lang pong mag-meet yung mga requirements na kayo po in crisis situation, kayo po ay mahirap, at kayo po ay may pangangailangan with proper documentations, maaari nyo po itong matanggap. Pero wala po itong kapalit, Sir Ivan. Pero gayong may lumutang na ganitong aligasyon, paano natin sisiguraduhin na hindi nga magagamit yung ayuda sa agenda na wala namang kinalaman sa programa ng DSWD? Well, sa pangunguna po natin kalihim, Secretary Rex Gatchalian, nakipag-ugnayan na po tayo sa ating mga law enforcement agency, ganun din po sa DLG to make sure na whole of nation approach po yung magagawa natin to make sure na hindi nga po magagamit yung ating programa sa anuman pong political na agenda. At ang pagsisiguro po ng ating kalihim at ganun din ng ating ahensya sa ating mga kababayan, mananatiling political po ang ating mga social workers, ang inyo pong mga kawani ng DSWD, hindi po papagamit dito. Kasi may mga sinusunod din po tayo na code of conducts dito lang po sa ating ahensya sa pagpapatupad po nito yung ating pong disbursement ng pera o ng public funds. Kailangan mga special disbursement officer po ng DSWD lamang ang gagawa nito at yung ating naman pong mga social workers ay trained to assess yung ating mga kababayan na makatatanggap ng ating mga assistance. At sila lang po ang makapagbibigay ng tinatawag nating trigger mechanism doon sa ating mga disbursement officer na ito, pwede itong makatanggap, ito baka kailangan bumalik, magdagdag ng dokumento, ito hindi naman nangangailangan. So, ganyan po yung ating proseso at hindi po ito maaaring gamitin ni numan, udyukan ang inyo pong mga kawani dito sa DSWD kung sino po ang pwedeng makatanggap ng aming mga assistance. Yan ay sa panig ng mga kawani ng DSWD. Paano naman po ang magiging paalala natin sa ating mga kababayan? Kung sakali man na sila'y kinukumbinsing pumirma dun sa kumakalat na petisyon, sila ba'y may pananagutan din kung sakali? Well, sa ating pong mga kababayan, na halimbawa po kayo po'y pinipilit pumirma sa kapalit po ng ayuda, particularly po ng DSWD, ng ating pong AICS. Well, sa ating pong mga kababayan, paalala po natin sa inyo na ito po ay napaka-imposibleng mangyari dahil yung ating pong assistance ay para po talaga sa inyo kung kayo po ay nangangailangan at wala po yung kapalit. So ito pong initiative, ito pong pagpirma, nasa inyo pong pananaw po yan, nasa inyo pong kakayanan yan, pero maniwala po kayo na yung inyo pong pagpirma
diyan ay hindi po nangangailangan, hindi po kinakailangan para makatanggap po kayo ng assistance. So, ulitin po natin, basta kayo'y mahirap, basta kayo'y nangangailangan, kayo po'y entitled sa tulong ng pamahalaan mula po sa Department of Social Welfare and Development. At walang kinalaman ito kung pabor kayo sa People's Initiative para baguhin ang konstitusyon. Well, tama po yun. Wala po. Okay. Sinasabi nga po natin, we let the politicians talk about politics, but then ang inyo pong DSWD mananatiling apolitical, and we will continue to perform our mandate of serving the poor, marginalized, and vulnerable sectors Malinaw. of our society. Asek Romel, maraming salamat. Maraming salamat po at magandang umaga. Nakausap po natin DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Kapuso, para laging una ka sa mga balita, bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.